Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. We will sleep hard for tonight. Bukas doon na ako sa kabilang silid pagkaalis ni Mama. Ani ng asawa sa kanya pagkatapos siya nitong ihatid sa master's bedroom. Pumasok ang isang lalaki na hinuha niya ay nasa lagpas 30 ang edad. Bitbit nito ang malaking bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Siya si Robert, ani uli ng asawa. He will be your driver. Pagpapakilala nito sa lalaki. Magandang hapon, Robert. Aniya naman dito. Magandang hapon po, Ma'am Violet. Ani na lalaki na halos hindi makatingin sa kanya. Bahagya itong nakayuko na tila naiilang. Pwede ka nang umalis, Robert. Ipapatawag na lang kita pagkailangan. Ani ng asawa kay Robert na agad namang tumalima. Authority is visible in her husband's voice. Nanibago siya dahil sa loob ng 2 linggo na magkasama sila. Ni minsan ay hindi nito ginamitan ng ganoong klase ng pangungusap ang mga tauhan ng hasyenda sa mansyon. Kailangan ko ba talaga ng driver? Wala naman akong ibang pupuntahan kundi opisina mo at bahay. Huminga ito ng malalim at matamang nakatitig sa kanya. Nasa Maynila ka, Violet. Wala ka sa probinsya o hasyenda. And will you please stop arguing with me? Pwede bang kahit minsan pakinggan mo naman ako at sundin mo ang gusto ko? Greg, stop it, Violet. Putol na to sa iba pa niyang sasabihin. For pity's sake, I'm your husband and your safety is my priority. Can you please bear with me? I'm sorry. Tanging nasambit na lang niya. The personal hygiene stuff you need is already in the bathroom. I called Trina, my secretary, to buy it for you. Habang nasa hasyenda ako, I secretly go to your bathroom and took a pictures and sent it to her. Salamat, aniya sabay silay ng ngiti sa mga labi niya. Hinayaan na lang niya ang asawa na gawin ang gusto nito. Dahil sa tuwing sinasalungat niya ito ay napupunta lang sa pakipagtalo ang kanilang usapan. Mabilis lumipas ang isang gabi. Pagkagising niya ay sumalubong sa kanya ang nakakabinging katahimikan ng paligid. Hinawi niya ang nakabalabal na comforter sa katawan at bumaba ng kama. Napatingin siya sa sofa kung saan tulog na tulog ang asawa. Ngunit wala na ito doon, tanging unan at comforter na lang ang naiwan na maayos ng nakatupi. Nakatulog kaya siya ng maayos? Piping tanong niya sa kanyang isip. Nakatayo siya sa tabi ng kama at inunat ang mga braso pataas sa ere. Kasabay ng paghikap nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa mula doon ang asawa. Nabitin sa ere ang mga kamay at maging ang bibig ay nanatiling nakabuka habang napapakurap ang mga mata. His husband is wearing faded blue jeans na may butas-butas in gray shirt. He looks so fresh and handsome. Mas lalong nangibabaw ang kakisigan ng asawa at angking kagwapuhan nito sa simpleng kasuotan. Sunod-sunod na paglunok ang kanyang ginawa lalo pa at lumalapit ito sa kanya at nasasamyo ng kanyang ilong ang Mel Must perfume na gamit nito na humahalo sa natural male scent ng asawa. Good morning, ani ito sa kanya. Good morning, aniya sa nagkandautal-utal na boses. Pagkatapos mo bumaba ka na agad, ihahatid natin si Mama sa airport pagkatapos ng agahan. Muli nitong sabi sa kanya. Okay, simpleng sagot na lang niya. Sa bawat galaw niya ay ramdam niya ang malagkit na titig ng asawa. Inangat niya ang muka at sinalubong ang titig nito. May problema ba, Greg? Kunot noon na tanong niya. Wala, mauna na ako sa baba. Ani naman ng asawa. Pagkaalis ng asawa ay agad siyang kumilos at inayos ang higaan. Hinawi ang mga kurtina kasabay ng pagsalubong sa kanya ng sinag ng araw. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata at pinuno ng hangin ang dibdib. Bagong umaga, bagong hamon at pag-asa.
Napangiti siya sa naisip at saglit na winawaglit sa isip ang mga pagsubok na kinakaharap. Dahil ang mahalaga para sa kanya ay mapasaya ang mga taong mahal niya. Dala ang bathrobe ay pumasok siya sa banyo upang maligo roon. Napangiti siya na makita ang mga nakahandang gamit sa loob. Simula sa paborito niyang shampoo, lotion, conditioner, at kahit na ang kanyang paboritong pabango ay nandun. Hindi niya ito nakita kagabi dahil sa kabilang banyo siya naglinis ng katawan dahil ang asawa ang gumamit ng banyong ito. Talagang pinaghandaan mo ang pagtira ko sa bahay mo, no? Usal niya sa kanya at habang napapangiti. Hanggang sa mahagip ng paningin niya ang isang feminine wash at nakita ang isang note na nakadikit doon. Kinuha niya iyon at pinasa. Dear wife, I bought this personal because I know that you can even pee without it. My OB-GYN friend told me that this brand has a good pH balance, which is good for feminine parts and skin friendly. Truly yours, your husband. Umakyat lahat ng init sa kanyang mukha. Nagpalingalinga siya sa loob ng banyo na tila nangangamba na baka nandoon ang asawa at nakatingin sa kanya. Mabilis niyang nilakomos ang note at itinapon sa basurahan, kasabay ng paghawak sa dibdib dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Paano niya nalaman? Teka, hindi niya nagustuhan ang amoy ng ano ko? Biglang pumasok sa isip niya ang gabing muntik may mangyari sa kanila. Ang gabing pinalasap nito sa kanyang isang nakakakilabot na sarap habang sinasamba nito ang pagkababae niya. Napatili siya sa naisip, sabay sa bunot sa sarili at hinilamos ng palad sa mukha. Nakakahiya, paano niya haharapin ngayon ang asawa? Napaupo siya sa sahig at napayakap sa tuhod. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang nakaupo sa tile floor ng banyo habang kip-kip ang bathrobe sa dibdib. Violet, boses iyon ng asawa mula sa loob ng silid. Violet, muling tawag nito sa kanya na ngayon ay kumakatok na sa pintuan ng banyo. Bigla siya napatayo at ilang beses lumunok na tila umurong ang dila at di magawang magsalita. Hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa. Pakiramdam niya ay hiyang-hiya siya sa kanyang sarili at sa asawa niya. Okay lang ako. Maliligo lang ako. Sagot naman niya. Sigurado ka? Oo. Make it faster, sweetheart. Naghihintay na si mama sa baba. Nakahanda na ang agahan. Oo, sige mauna ka na. Kahit sobrang kinakabahan at naiinis sa sarili maging sa asawa, ay nagawa niyang bilisan ang paliligo. Napatingin siyang muli sa feminine wash na nagdadalawang isip siya kung gagamitin iyon o hindi. Ngunit sa huli mas pinili niya pa rin iyong gamitin. Mabilis ang pagligo ang kanyang ginawa at agad nag-blower ng buhok. Isang maong shorts na nagpalabas ng kanyang makinis at mahabang hita at brown sleeveless top ang kanyang napiling isuot. Hinayaang nakalugay ang maalon-alon na buhok at nag-spray ng pabango, naglagay ng pulbo at bahagyang kinagat-kagat ang labi na may natural na pagkapula at nagsuot ng sneaker. Your clothes are too revealing, Violet. Sa airport lang naman ang punta natin. Puntik pa siyang mapatalo nang biglang magsalita ang asawa mula sa kanyang likuran. Nakasandal ito sa may pintuan habang nakaekes sa dibdib ang dalawang braso. Ngunit sa halip na sagutin ang asawa ay hindi niya ito inimikan. Nilagpasan niya ito at dumiretso sa baba upang mag-agahan. Tanging ang pagbuntong hininga na lang nito ang umabot sa kanyang pandinig. Pagkatapos ng agahan ay agad na nilang inihatid si Mrs. Smith. Bago ito tuluyang pumasok sa check-in area, ay panay ang paalala nito sa kanila ni Greg. Nalilito siya sa inaasta ng asawa. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretso habang namumula ang pisngi nito. May pagkakataon na kakausapin siya nito ngunit tanging pangalan lang niya ang nasasambit nito. Nabibitin sa ere ang pagbuka nito ng labi at agad napapalunok. Pagkatapos ay muling mapapayuko at napapakagad sa ibabang labi nito. Kararating lang nila galing airport nang maisipan niya itong tanungin. Ngunit iniwan siya nito sa sala at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Sinundan niya ito at malakas na binalya ang pintuan dahil sa matinding inis sa asawa. Hindi siya nito iniimikan at pilit na iniiwasan. Violet, may problema ba tayo? Wala. Singhal nito sa kanya.
Bahagya pa siyang nagulat dahil tila pasigaw nitong sumagot sa kanya. Wala? Wala ba yung pasigaw na sagot mo? Sabihin mo nga, ano ba talagang problema mo? Tumingin ito sa kanya sa namumulang pisngi, habang taas baba ang dibdib nito na tila nagpipigil. Sabihin mo nga, mabaho ba ang... Ngunit hindi nito natuloy ang sasabihin. Muli itong napayuko at napakagatlabi. Anong mabaho ang ano? Ano bang tinutukoy mo? Napatingala ito sa kanya habang napakagat sa ibabang labi nito, kasabay ng pamumula ng buong mukha nito. Oh my God, Violet! Ano bang nangyayari sa'yo? Inangat niya ang isang kamay at nilagay iyon sa noo at leeg ng asawa. Ngunit wala naman itong sinat. Winagsin nito ang kanyang palad at matalim siya nitong tinitigan. Maging ang mata ay pulang-pula na tila nagpipigil na maluha ito. Umalis ka na. Gusto kong magpahinga. Gusto niyang magwala ngunit nagpipigil siya. Pumasok siya sa banyo at malakas na binilya ang pintuan. Binuksan niya ang gripo sa lababo at naghilamos ng mukha. Bakit ba labis siyang naapektuhan kay Violet? Akman niyang bubuksan ang pintuan at lalabas na mapansin ang nilokomot na papel sa loob ng basurahan. Kinuha niya iyon at binuklat. Oh, damn it! Ang kaninang inis na nararamdaman ay napalitan ng kakaibang tuwa. Ngayon alam na niya kung bakit ganun ang reaksyon ng asawa. Napapikit siya habang napapahampas sa tiled wall. Ang isang palad, pigil na pigil siyang hindi mapahagalpak ng tawa. Iniisip ba niyang mabaho ang ano niya? Dahil lang sa binilhan ko siya ng feminine wash? Oh shit! Napahampas siya sa kanyang noo, kasabay ng impit na halakhak at kagat sa kanyang mga labi, upang pigilin ang paghagalpak ng tawa. Lumabas siya ng banyo at pinuntahan ang asawa na ngayon ay nakatalukbong na comforter. Hinawi niya iyon at tinaganan ang asawa. Hinawi niya ang comforter at tinaganan ang asawa. Greg, umalis ka nga. Nagpupumiglas ito sabay tulak sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Mas lalo niyang dinaganan ang asawa. Pinalandas niya ang kanyang mga daliri sa panga nito, papunta sa mapupulang labi nito. You scared the hell out of me, sweetheart. Akala ko kung ano na nangyayari sa'yo. Hindi ko alam bakit ka bigla parang galit. And I even thought you're sick. Aniya sa asawa habang matamang tinititigan ang mga mata nito. Pababa sa labi sabay ng nakakalukong ngiti sa kanya. Umalis ka sabi. Di mo ba alam na ang bigat-bigat mo? Singhal uli nito sa kanya, sabay tulak sa kanyang dibdib. Ngunit hinawakan niya ang mga palad nito. He inserted his fingers in between his wife's fingers. No, this is the only way for you to listen to me. Kung bibitawan kita, nagpupumiglas ka. Kung hindi kita dadaganan, umiiwas ka. Matama niyang tinitigan ito sa mga mata. Sweetheart, you are the most beautiful and the sweetest I ever tested. You smell and scent are addicting, which makes me want more of you. Napakurap-kurap itong napatingin sa kanya, kasabay ng pag-awang ng mga labi nito. Get off me, Greg! Ani ng asawa sa kanya habang pinipilit nitong bumangon. Itinaas niya sa uluhan ang dalawang kamay nito kasabay ng pagsubsob niya ng mukha sa leeg ng asawa. Stop overthinking, okay? Ramdam niya ang sunod-sunod na paghinga ng malalim ng asawa niya. This is what he wants. A cuddle with her and to feel the heat of his wife's body. The heat that sends electrifying voltage throughout his veins. Kakaibang saya ang dulot ng asawa sa kanyang kaibuturan sa tuwing nayayakap at nahahagkan niya ito. Marahan niyang iniangat ang mukha sumalubong sa kanya ang nakapikit na mukha ng asawa. Habang sunod-sunod ang paghinga nito, maging ang malakas na tibok ng puso ni Violet ay ramdam na ramdam niya. Napangiti siya. He kissed her on her forehead, pababa sa pisngi, sa panga at leeg nito. Napamulagat ito at napatingin sa kanya kasabay ng panlalaki ng mga mata. Greg, tumigil ka nga. Hindi muli nito na ituloy ang iba pang sasabihin dahil sinakop na ng tuluyan ng kanyang labi ang labi ng asawa. It was a gentle and passionate kiss
Marahan ang bawat galaw ng kanyang labi. He savored every inch of Violet's lips, hanggang sa naramdaman niya ang paggalaw ng labi ng asawa. Sumasalubong iyon sa bawat atake ng kanyang labi. He slipped his wet tongue into his wife's warm mouth. Sumisip-sip, dumidila, humihigop sa kaloob-looban ng bibig ng asawa. As they both moan in unison, ang bawat ingay na nagmula sa kanilang mga labi ay tila musika sa kanyang pandinig. As they parted their lips, they both gasped for an air, at tila kapwa kinakapusan ng hininga. As he stares into his wife's face, pulang-pula iyon. Pilit nitong iniiwas ang mukha at tingin sa kanya kasabay ng paulit-ulit na paglunok. Hinawi niya ang buhok na nakatabing sa mukha ng kanyang asawa at marahan na hinawakan ang mukha nito. "Give me a chance to put everything in the right place, Violet. Give me a chance." Aniya na tila nagsusumamo rito. "Giving you a chance? But why do I need to give you a chance, Greg?" Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Bakit nga ba siya humihingi ng pagkakataon? Ano ba talaga si Violet sa kanya? Mga tanong ni sa sarili ay tila nahihirapan siyang sagutin. One thing he is sure of it, he won't let this woman slip away. Violet is all his. Iniisip niya pa lang na mapupunta ito sa iba. Mahahawakan ng iba. Mahagkan, mahalikan ng iba ay tila pinagsasaksak na ang puso niya. Kapwa sila humihinga ng malalim. Umiwas ng tingin ang asawa sa kanya, ngunit nababanaag niya ang lungkot sa mga mata nito. Tila sa isang iglap ay tutulo na ang luha nito. "Get off me, Greg," anito sa kanya. Marahan siyang umalis mula sa pagkakadagan sa asawa at tumayo sa gilid ng kama sabay lahad ng kanyang palad. "Bakit?" ani ulit nito na pasinghal na boses at sabay irap sa kanya. Lihim naman siyang natawa sa kanyang isipan. Parang kani-kanina lang ay pinagsaluhan na nilang isang mainit na halik. Ngayon ay tila ulit ito isang pusa na sa ilang sandali ay pwede siyang sakmalin. "Let's have lunch outside," aniya dito. Sa halip na abutin ang kamay niya ay bumangon ito at nagpatiunang lumabas ng silid. Sinundan niya ito ng tingin sabay iling. Violet knows how to fess him off. She can easily make him happy and mad at the same time. He is always had mixed emotions every time he is with her. Lahat ata ng emosyon na hindi niya pa nailalabas ay kusang nailalabas ng asawa niya. Pumunta siya sa walk-in closet, kumuha ng 2 sombrero. Binuksan ang isang drawer kung saan nakahilera ang mga eyeglasses at kumuha ng 2. Bago tuluyang lumabas, sinipat niya ang mga nakahilerang damit ng asawa niya, nakatabi lang ng sa kanya. Inisa-isa niyang tiningnan iyon at napangiti. Parang last 2 weeks lang, damit lang niya ang nakasabit doon, from his tuxedo and 3-piece suit, and now kasama na ang mga damit niya, ang damit ng asawa niya. Bigla siya napalingon sa isang drawer kung saan nakalagay doon ang kanyang mga boxer shorts at brief. Katabi din kaya ng mga brief at boxer ko ang undies niya? Aniya sa kanyang isipan. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito at binuksan, ngunit wala doon ang undies ng asawa niya. Muli niyang binuksan ang katabing drawer. Doon niya nakita ang nakahilerang mga ternong bra at panty at mga lace undies nito. "Greg!" Malakas na tawag ng asawa niya. "Aalis na ba tayo o hindi pa? Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo na't gutom na ako." Halos mapatalon siya at bigla niyang nabitawan ang lace panty na hawak niya. Shit! Mura niya sa kanyang isipan. Ano ba kasi itong ginagawa niya? He looks pervert sneaking into his wife and his stuff. Damn it! Muli niyang mura. Never in his life na nagkaganito siya. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Bakit ganito katindi ang pagnanasa niya sa asawa niya? Maras siyang huminga ng malalim at sinara ang drawer. Kailangan niya na niyang puntahan bago ulit maala wildcat ang asawa niya. Bigla siya napatigil uli sa paghakbang at napahawak sa bato kasabay ng paulit-ulit na iling. Kailan pa siya naging sunod-sunuran sa isang babae? Pagkatapos tawagin ang asawa niya ay mabilis na siyang bumaba at piniling hintayin si Greg sa labas ng bahay. Gusto niyang gumawa ng magandang alaala kasama ang asawa ngayong araw. Dahil alam niya simula bukas ay hindi na ito buong kanya dahil darating ang isang Sandra
na totoong nagmamay-ari sa puso ng asawa. Paglabas ng asawa mula sa loob ng bahay ay agad niya itong sinalubong at kumapit ang isang braso niya sa braso nito. Biglang napahinto sa paglalakad ang asawa niya at napatingin sa kanya. Nakakunot ang noo nito habang tinititigan siya sa mukha niya. Tumingala siya dito at nginitian ng pagkatamis-tamis hanggang sa dumako ang tingin niya sa bitbit nitong eyeglasses at sombrero. Para sa akin ba tong isa? Aniya sabay hablot ng sombrero at eyeglasses sa asawa. Sinuot niya iyon at muling tumingala dito. Maganda ba? Muli niyang tanong sabay ulit ng matamis na ngiti rito. Don't you have any plans to change your clothes? It's too revealing, sweetheart. Sa halip ay tugo nito sa kanya. Sweetheart. Ang sarap sa pandinig. Kinikiliti nun ang puso niya at ang buong sistema niya. Nope, natatakpan naman ang dibdib at puwet ko. Pati na rin ang nasa harapan ko. Kita lang naman ay ang braso at ang nakikita nila. Pagmamaktol niya na pinatulas pa niya ang nguso. Umabot sa pandinig niya ang malalim na buntong hininga nito. Kinuha niya ang hawak-hawak nitong eyeglasses at isinuot iyon sa asawa niya. Sinunod niyang kinuha mula dito ang sombrero at sinuot ulit iyon sa asawa. Ang gwapo talaga ng Grego ko. Wala sa sariling nasambit niya, sabay kurot sa pisngi ng asawa niya. Bigla siya natigil at napatitig kay Greg. She suddenly realized kung ano ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakatitig sa kanya ang asawa niya na tila nabigla rin sa kanyang sinabi. What did you say? Ha? Sabi ko Grego. Hindi Violet. After the word Grego, you said something. Ngunit tinalikuran niya ito at pumunta sa sasakyan at tumayo sa may harap ng driver's seat. Violet, say it again. Greg, gutom na ako. Sa halip ay tugo niya. Ako ang magdadrive. Sasakay ka lang. Aniya sabay ngiti. Magaling ako. Huwag kang mag-alala. Sabay ngiti at kindat sa asawa. Lumapit ito sa kanya at hinapit siya sa baywang. Yumukod ito sa punong tainga niya. Ibang sakay ang gusto ko, sweetheart. Biyahing langit kasama ka. Bahagyang kinagat nito ang punong tainga niya at hinalikan siya sa leeg. Ikaw kahit kailan ang manyak mo talaga. Bahagya niya itong itinulak at tinampal sa braso nito. Buksan mo na nang makaalis na tayo. Sa'yo lang naman ako nagmamanyak eh. Ani ito sabay kindat sa kanya at kagat sa ibabang labi nito. Nasarapan ka din naman ah. Umungol ka pa nga eh. Ano nga ang sabi mo? Nanlaki ang kanyang mga matang napatitig sa asawa at nagpalingalinga sa paligid. Sa pag-alalang baka marinig sila ni Manang Ana at ni Patricia. Sabi mo pa nga, oh Greg. Mabilis niyang nilapitan ito at tinakpan ang bibig ng asawa. Greg, ang bulgar ng bibig mo. Pwede bang tumigil ka na? Pakiramdam niya ay umakyat lahat ng init ng katawan sa kanyang mukha at ang damuhan niyang asawa. Dinilaan pa nito ang palad niyang nakatakip sa bibig nito.